Samantala, tradisyonal po ng ilang Pinoy ang pagpepenitensya tuwing Semana Santa. Bagamat may mga hindi ito sinusulong ng simbahang Katoliko, tuloy pa rin daw ang mga deboto sa pagsasakripisyo. Pero sapat nga ba ang kanilang paghahanda para sa pisikal na pasakit na yan? Alamin sa On-Call Special Report. Ang mahal na araw ay panahon ng paggunita at pagbabalik loob kay Kristo. Ito ang panahon ng pangingilin, pagsisisi sa kasalanan at pag-aayuno. Sa panahon ding ito, binubuhay ang mga nakaugaliang tradisyon tulad ng pabasa, sinakulo at pagpepenitensya. May iba't ibang paraan ng pagpepenitensya. Ang iba, hinahampas ang kanilang katawan. Ang ilan, pinapalong kanilang likod ng pamalong may matatalim na bubog. At ang pinakamatinding uri ng penitensya, ang pagpapapako sa krus. Ito ang tinatawag na burol ng Barangay Kutod, San Fernando, Pampanga. Para sa mga namamanata, ito ang sukdulan ng kanilang penitensya tuwing Biyernes Santo. Dito sila ipinapako sa krus. Ang panatang ito, may dala kayang peligro. Isa sa mga pinakakilalang personalidad sa Kutod, si Ruben Enaje, 51 taong gulang. Ayon sa kanya, 26 na taon na siyang nagpapapako sa krus. Sinimulan daw niya kanyang panata bilang pasasalamat sa milagrong kanyang naranasan. Aksidente na nadulas ako doon sa pinakandamyo namin na kawayan. Nahulog ako, 3 palapag yun, tuloy-tuloy. Ang tanging nabanggit ko lang noon, ay Diyos ko, habang pababa ako. Pagkababa ko, mga ilang minuto rin bago ako tumayo, hindi ako napilayan o nagulawsan. Nakatayo ako, nakapaglakad pa. Dahil delikado ang sakripisyong kanilang pinagdaraanan, hindi biro ang paghahandang ginagawa ng mga namamanatang tulad ni Ben bago sila magpenitensya. Nakalatag dito ngayon yung mga ginagamit ni Mang Ruben Enaje sa kanyang pagpipinitensya at isa-isa niyang ipapaliwanag sa atin kung paano niya ito pinapanatiling malinis para hindi siya magkasakit sa tuwing siya nagpipinitensya. Mang Ruben, isa-isahin lamang po natin. Unahin po natin siguro yung pako. Gano'n nyo na ho katagal ginagamit yan? Ito pong pako, 9 na taon ko na akong ginagamit. 9 na taon? Kasi nung nag-decide yung City Health Office namin dito na magkanya-kanya kami pako para hindi magkahawaan sa sakit kung meron man sila. So iyan ho, pinasadya nyo yan? Pinasadya ko ito. Gawa ho saan yan? Stainless steel po ito. Pagkabunot nito sa aking palad, pati sa paa, nakababad na po ito sa alcohol. 1 taon na po yan. Sa buong taon, nakababad lang ho yan sa alcohol. Wala ho kayo ibang ginagawa, hindi nyo pinapakuluan? Bago po gamitin sa pagpapako, ipapainit muna ito sa tubig. Ito naman yung ginagamit ng mga nagpapadugo. Ito yung pansugat nila. Buong taon, nakalagak na sa tabi ito, pero bago nila gamitin ito, ibababad muna sa alcohol ng 1 linggo. Ito naman yung panghampas sa likod, yung tinatawag namin na borolias. Pagkagamit naman ito, 1 linggo, bababad sa tubig. Pagkababad nun, saka lilinisin para yung dugo maalis. Ang gagawin ho dito, hahampas-hampasin yung likod pa. Yung likod, Yung likod. Hanggang sa mamaga yun. Pero ang tradisyong nakasanayan ni Ben, bagamat hindi pinagbabawal, sadyang hindi raw isinusulong ng simbahan. Ang pagpepenitensya, itong mga gawain, pag-aayuno, kawang-gawa, mga nakagisnan natin, ang layunin nito ay parang baguhin ng tao ang kanyang kalooban. Pero yung pahirapan mo yung sarili mo, libawa, ipako yung sarili, hindi turo ng simbahan yun. Sabi niya, sumunod kayo, pasanin niyo ang inyong krus. At ang krus ay hindi lamang sinasabi nating kahoy na ginagawa ng iba, ngunit ito ay mga pagsusubok. Upang malaman kung ligtas nga ba ang paghahandang ginagawa ng mga nagpepenitensya, kumonsulta kami sa isang eksperto. Para raw iwas impeksyon, hindi sapat na linisin lang at ibabad sa alkohol ang mga pako at burilyo sa ginagamit ng mga namamanata. Of course, hindi natin matcha-challenge yung kanilang religious belief, no? Pero on a medical side, mas maganda sana kung brand new lagi. Tsaka kung tinatago nila yung sa bote, it's not a guarantee na tetanus-free siya, infection-free. Now, kung gusto nila, mag-iba na lang sila ng pako. So, and especially 1 year in water, that's not advisable, or alcohol rather. So, kung gagamit ng pako, dapat sa kanya lang yon, and after niya gamitin, i-dispose nila ng maayos,
Ideally, yung mga hospitals ang may capability niyan para hindi rin makapag-transmit ng sakit sa iba. Usually, ano yan? Lockjaw, yung naninigas yung panga. And of course, the dreaded infection. And tetanus can actually lead to death. The best is still washing with soap and water. Dapat yung tubig, running water. Tapos sabon. And of course, ideally, may povidone iodine, no? Pero kung talagang wala, the best is soap and water. Okay na yon, that should suffice. Maswerte si Ben dahil kahit veterano na, hindi pa naman daw siya tinamaan ng matinding sakit dahil sa pagpepenitensya. Pero sa Biyernes Santong darating, ay ikalawa sa huling beses na raw ni Ben na magpapapako sa krus. Ang gusto ko sana talagang hanggang sa susunod na taon na lang kasi nagkakaedad na tayo. Tsaka yung bigat ng krus. Dati 1 oras lang nilalakad, ngayon may higit 1 oras. Gayunpaman kahit sumuko na ang kanyang katawan, hindi naman daw matitinag ang pananampalataya ni Ben. Kahit di na raw siya magpapako sa mga susunod na mahal na araw, ang mahalagay ipagpapatuloy pa rin niyang taimtim na paggunita sa mga sakripisyo ni Jesus sa pang-araw-araw niyang buhay.